Isang magandang araw po muli sa inyo, mga minamahal kong mga magulang at kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito ay mag-aaral tayong muli bilang pagpapatuloy ng atin pong series on the attributes of God. Ayan, so ang atin pong attribute na pag-aaralan ngayong araw ay yung omnipotence of God. God is all powerful. Gaya po ng ating napag-aralan na nung nakalipas na 2 araw, there are 2 types of attributes we talk about when it comes to God. Yung 2 type na ito ng attributes ay yung tinatawag na communicable attributes at saka yung incommunicable attributes. Sa mga taga-subaybay ng Tinig ng Pag-asa ay naintindihan na po ninyo marahil kung ano ang ibig sabihin ng 2 yan. Bilang pag-review, yung pong God's communicable attributes are the attributes that God has that we can also have as people at some extent. Ito po yung katangian, nature ng Diyos na at some extent ay pwedeng taglayin ng tao, ibinabahagi ng Diyos sa tao, isineshare ng Diyos sa tao, pwedeng gayahin ng tao. No? So yan po yung communicable. But again, I would like to reiterate, at some extent. We cannot fully be like God. We cannot fully be like Christ. Though God is love, God is just, God is mercy, God is compassionate. So yun po yung mga communicable attributes. Taglay yun ng Diyos, no po? Pero yung pong mga yon ay pwede rin naman nating gawin, no? Tayo po ay ang tawag doon, tayo po ay may sense of justice din. Tayo po ay may sense of love. Tayo po ay merong sense of mercy. Pero comparable to the communicable attributes of God, ay malayo po tayo doon. Hindi naman po natin kayang pantayan talaga ang Diyos sa bagay na yon. But in a sense, in some extent, we have as human that communicable attributes. Especially sa mga believers, sa mga mananampalataya, dahil ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin. Naipaliwanag ko na po yan kahapon. Ngayon, yung pangalawa, yung God's incommunicable attributes are those characteristics that cannot be shared with His creatures. That characteristics is only solely for God, and it cannot be shared by God. Siya lang ang meron noon. Ano po? At ang example nga nito ng mga incommunicable attributes na yan ay yung halimbawa ay omniscience of God. Ano po? Yung atin na pong pinag-aralan na nakaraan. Alam niya ang lahat ng bagay. Omnipresent. Ibig sabihin, nasa lahat siya ng dako. At ngayong araw na ito, yung omnipotent. Ibig sabihin, napaka-makapangyarihan niya. Those are just example of the distinct incommunicable attributes, things that only God can have. So ayun pa yung iba, God is sovereign, God is transcendent, God is immutable, and God is self-existent. So tingnan po natin sa mga susunod na araw, kung meron pa tayong kalakasan ay maipagkaloob pa natin at maibigay pa sa inyo sa mga susunod na araw ang mga pag-aaral tungkol sa bagay na yan. So ngayon pong araw, gaya ng aking naipangako, anong ating topic? The omnipotence of God. And what does it mean that God is omnipotent? Ano po bang ibig sabihin yan? Katulad po nung nakalipas na 2 araw na, yung prefix na omni, ang ibig pong sabihin nun ay all. So, the word omnipotent comes from omni, meaning all, and potent, meaning power. Na po, yung pong salitang potent, madalas na i-connect yan sa gamot. Yung potency, ibig sabihin po noon, yung kapangyarihan ng gamot.
yung kakayahan ng gamot na magpagaling. Po, yung kapag uminom ka ng gamot na yon, potent yon, ibig sabihin nun, gagaling ka. Nakikita rin natin yan doon sa lason. No? Yung potency ng lason, yung potent nung lason na kapag ininom mo, patay ka. So, yun. Powerful ang ibig sabihin po ng salitang potent. Kaya kapag pinagsama yung omni and potent, ibig sabihin nun, it can only be associated to God who is all-powerful. So, as with the attributes of omniscience and omnipresence, it follows that if God is infinite, and if He is sovereign, which we know He is, then He must also be omnipotent, all-powerful. He has all power over all things at all times and in all ways. Kung kayo po'y madalas na nakakasubaybay dito po sa Tinig ng Pag-asa, inyo na pong narinig ng maraming pagkakataon na tinalakay ng inyong lingkod ang subject about God's sovereignty. Kaya lagi ko pong sinasabi, nagpapasalamat tayo sa pagkaunawa natin na ang Diyos na ito ay hindi nagkakamali. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay sovereign God. He knows all things. He is present at all circumstances and everywhere. And He is so powerful. Yun po yung nagsasalita ng sovereignty ng Diyos. God is the initiator of all that exists and the only uncaused entity in all of creation. Though His power is unfathomable, we can catch a glimpse of His might and considering all He has made. Ano ang sabi po ng mga talata ng Biblia? Sa Colossians 1:16, ang sabi po roon, for in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. So napakaganda po nitong talatang ito na isinulat ni Apostol Pablo para ipaunawa na ganun makapangyarihan ng Diyos, walang bagay sa mundong ito na hindi ang Diyos ang may gawa. Ang tanong, will that include sin? Will that include evil? Ayan, so yun po siguro yung mga nagiging tanong ninyo. Madalas yan po yung mga inaatake sa pananampalatayang reform. Dahil po dun sa ating paniniwala at paninindigan sa sovereignty ng Diyos, sinasabi po ng mga umaataking pananampalataya, di ibig sabihin yan, ang Diyos din ang may gawa ng kasalanan, ang Diyos din ang may gawa ng kasamaan. Ayan, so ang pag-aaral pong ito ang lilinaw sa mga bagay at sagot sa mga tanong na yan. So ang sabi po ng Salmista, Psalms 33 verse 6, by the word of the Lord the heavens were made, their starry host by the breath of His mouth. Man needs tools to create. We have also that ability to create. Bagamat tayo'y creature created by a great creator, man needs tool or materials to create. But God simply spoke, and by the power of His word, ex nihilo, He created things out of nothing. Everything was created from nothing. Pero tayo, walang malilikha ang tao na hindi nagaling sa nilikha ng Diyos. All of man's creation, all of man's ingenuity, all of man's wisdom, galing na ito sa unang nilikha ng Diyos. So we cannot compare human's ingenuity and power to the power of the Almighty God. At ang ating Panginoong Hesukristo, sa John chapter 2 verse 19, sinabi po niya ang katagang ito, destroy this temple
and I will raise it again in 3 days. And this also speaks of the power of God, the power of Jesus to put something into death and bring it alive again. Nobody, no human, no other creature can do that except God. Na po, ang ating Panginoong Hesukristo, pinatunayan yan, He willingly gave up His life and then He took His life again. No po? So, the Lord Jesus stated clearly that He had power to lay down His life and the power to take it up again, a fact that He allegorized when He was speaking about the temple. No po? So, sa Matthew chapter 26:53, ganito po ang sinasabi, "Do you think I cannot call on my Father, and He will at once put at my disposal more than 12 legions of angels?" Sa bibig ng Panginoon, sinabi niya, sa tingin ninyo, wala akong kapangyarihan na tumawag sa Ama, no? At padala niya ako ngayon ng 12 legion ng mga anghel. He had power to call upon 12 legions of angels to rescue him during his trial if needed. Ganun po yung ka-powerful, ganun ka-potent ang Diyos. No po? At sa Philippians chapter 2, 5-8, ano po ang sabi? "In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross." Bagamat nandun siya sa katangian ng pagka-Diyos, by nature siya'y Diyos, nasa Kanya ang kapangyarihan to dispose things, Jesus is the omnipotent God, hindi niya po yun ginawa. He limited Himself, He humbled Himself by becoming obedient. Sabi nga niya, ang Kanyang pagkain nung siya'y nandito sa sanlibutan ay sundin ang kalooban ng Ama na nagsugo sa Kanya. So ano po ang ating makikita sa mga katotohanan ito? So makikita po natin, una, ang ilang mga bagay. What does it mean that God is omnipotent? Anong ibig sabihin po nito? Una, makikita po natin that God is bigger than our problems. Ayan. So, ang approach po natin, kung napansin po ninyo, sa nakalipas na 2 araw, bagamat we are discussing theology here, we are discussing theological terms or yung attributes of God, ang approach na ginagawa ng inyong lingkod ay sa aspeto na hindi classroom discussion of theology, but I make it a point na kayong mga nakikinig ay titingnan ang mga attributes na ito to a point na mai-apply natin ito sa mga practical na pamumuhay natin bilang mga Kristiyano. Kasi madalas yung mga nakikinig ang sagot anong pakialam ko dyan? Anong mapapakinabangan ko dyan? Ano kung matutunan ko na God is omniscience, omnipresence, omnipotent? So what it is for me? So ang kahalagahan nito, dahil nauunawaan natin na ang Diyos ay ganon, alam natin kung saan natin ilalagay ang ating mga sarili at alam natin paano tayo makakapamuhay bilang mga matitinong mananampalataya na lumalago sa Kanyang kapangyarihan. Amen po ba mga kapatid? So what does it mean that God is omnipotent? One, God is bigger than our problems. There is no problem too big. God cannot solve it. Di po ba? Ano ba yung kantang? Yung kanta yung sa Joseph the Dreamer. No?
There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. Ayan, yan po yung ibig sabihin nun eh. He is bigger than our problems. When storms hit and the ground beneath us feels ready to give way, we can rest in peace, knowing God Almighty and Omnipotent One stands beside us. Ano po ang sabi ng Zephaniah 3:17? The Lord your God is with you, the mighty warriors who saves. He will take great delight in you. In His love, He will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing. Pangako to ng Diyos sa bansang Israel, at pangako ito ng Diyos sa kanyang mga anak. No po? At ganun din po sa Psalms 27 verse 1, The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life, of whom shall I be afraid? So ito po yung sinasabi po ng salmista at ng propeta, na ang Diyos ay higit na malaki kesa sa ating mga sirkumstansya. Paniwalaan po natin na He is our omnipotent God, and He is capable of resolving things that we cannot resolve. Pagtitiwala, pag-asa, at ang sabi nga ng aklat ng Biblia, kahit hindi mamunga ang igos at walang produce, hindi pa rin sila titigil sa pagtitiwala sa Diyos. Ang mahalaga po rito, kahit dumating doon sa punto, parang si Shadrach, si Meshach at si Abednego, sabi nila, alam nila na ang kanilang tagapagligtas ay buhay at ililigtas sila ng Diyos na ito sa naglalagablab na fiery furnace. Pero kung hindi man sila iligtas ng Diyos na ito, bagamat alam nila at pinananampalatayanan nila na makapangyarihan ng Diyos na ito, hindi pa rin sila magpapalit ng ibang Diyos. Hindi pa rin sila luluhod sa mga Diyos-Diyosang gawa ng kamay ng tao. So, we need to put that in mind. God is fully in control. He is omnipotent. He is bigger than our problems. Amen? So, yun po yung una. Pangalawa, God is our ultimate place of safety. Siya po yung tanging lugar ng kaligtasan. When you feel frightened and threatened by forces beyond your control, which is most of the time na-experience naman natin. May mga pagkakataon na na-overwhelmed tayo ng maraming mga suliranin, na-overwhelmed tayo ng mga mabibigat na karanasan na para bang hindi na natin malaman saan susuling para humanap ng sagot. Remember mga kapatid, you are hidden in Christ. He is your strong tower. He is your fortress. And resting firmly in God, ang sabi po ni Haring David sa Psalms 127 verse 2 to 3, ganito po ang ating mababasa. When the wicked advance against me to devour me, it is my enemies and my foes who will stumble and fall. Though an army besiege me, my heart will not fear. Though war break out against me, even then I will be confident. Now, ang tanong dito, how could David say that? Saan humanap ng lakas ng loob? Saan humanap ng tapang? Saan kumuha si David ng ganitong klase ng paniniwala at paninindigan tungkol sa Diyos? Because David understood God's power and made him not his circumstances or even his own strength his ultimate place of safety.
he made God his fortress. He made God his strength. Ano po? Naintindihan po ito ni David. At dahil po doon, buong kumpiyansa na nasabi niya ito. When the wicked advance against me to devour me, it is them, my enemies, my foes, who will stumble and fall. Tandaan po natin mga kapatid, God's power will never diminish, nor will His heart for us. Therefore, we can say with confidence ang sinasabi ng Psalms 118 verses 6 to 7 na ang sabi, "The Lord is with me, I will not be afraid. What can mere mortals do to me? The Lord is with me, He is my helper. I look in triumph on my enemies." Amen? So God is our ultimate place of safety. Kung natatakot ka, nag-aalala ka, may mga matinding kalaban ka sa buhay, tandaan mo, ang Diyos ang tanggulan at ang tanggulan na ito ay all-powerful. Wala tayong dapat katakutan, dapat tayong maging matapang. Amen? When you feel frightened and threatened by forces beyond your control, remember, you are hidden in Christ. He is your strong tower. He is your fortress. Amen? So, ayan po yung atin pong nakita, nakahulugan ng God's omnipotent. He is bigger than our problems. He is our ultimate place of safety. And God reigns over nations. Yan po yung pangatlo. He reigns over nations. At ang sabi po, God's omnipotence extends to government and leaders. Binanggit po yan kanina sa atin pong binasa na talata doon po sa aklat ng Colossians. He made all things, even every planet, beam of light, law of nature, and even human heart. So siya po ang gumawa ng lahat. By the word of the Lord, were the heavens made, their starry host by the breath of His mouth. Ang Diyos po ang may gawa ng lahat ng yan. At kung atin pong makikita, na po, sa Daniel chapter 2 verse 21, ang linaw naman yan. He changes times and seasons. He deposes king and raises up others. He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. Mababasa po natin, makikita natin sa banal na kasulatan, siya ang naglalagay, siya din ang nagtatanggal. Kaya kahit anong pamumuno meron ng tao, kahit anong kapangyarihan ng meron ng tao, alam na po natin sa kasaysayan yan, yung mga taong makapangyarihan na parang wala nang lulupig sa kanila, mga bansa na all-powerful na parang hindi naguguho, yung Roman Empire na nasakop ang halos buong mundo, wala na po ngayon. Nasaan ang imperyo ng Roma? Wala na po ngayon. Ang Diyos ang naglalagay, Diyos din ang nagtatanggal. Ganon siya kamakapangyarihan over nations. He is the one reigning over kings, over rulers. At ang sabi ng Diyos sa Isaiah 31 verse 1, "Woe to those who go down to Egypt for help, who rely on horses, who trust in the multitude of their chariots and in the great strength of their horsemen, but do not look to the Holy One of Israel or seek help from the Lord." Alam niyo po itong passage na ito, binabanggit dito yung katotohanan na hindi naman masamang humingi ng tulong sa iba. Hindi naman masamang umamot ng gabay sa iba o humingi ng tulong at paggabay. Pero ang ipinapaalala rito mga kapatid ng Isaiah 31 verse 1 ay ang mga taong wala nang pinagtiwalaan kundi ang kanyang kapwa-tao,
Wala nang pinagsaligan ng kanyang pagtitiwala kung hindi ang pwedeng gawin ng iba at hindi hinanap ang sagot ng tulong na kailangan nila mula sa Diyos. Woe to those who go down to Egypt for help. Yung nagtitiwala lang sa kabayo. Ano ba yung kabayo? Yan po yung kapangyarihan noong araw bilang mga instrumento sa digmaan, who trust in the multitude of their chariots. Yan po yung mga sasakyan. No? Yan po yung nangangahulugan. Yung mga kabayo, yan yung mga ari-arian mo na pwede mong gamitin, i-barter, i-trade. Yan yung mga hayop na pwede mong gamitin sa maraming mga pagkakataon. Number 1 ang kabayo during those times. Sa lahat ng aspeto, karangyaan ang ibig sabihin yan. Yung chariot, sasakyan po yan. Pwedeng kotse ngayon yan o kaya mga truck or luxury vehicles. Kapag iyan po ang mga pinagtiwalaan mo, o yung strength of their horsemen, ito po yung mga katulong, alila, kasama sa buhay, mga taong under your power. Pag ito ang iyong pinagtiwalaan ng higit sa Diyos, woe to you, ang sabi ng Diyos. This passage, God isn't saying it is wrong to seek help from others, but He is reminding us that we must place our ultimate trust in Him. He is the only one who has the power to protect us, and whatever protection we do receive only comes from Him. Kung may ginamit mang instrumento, huwag niyong kalimutan, Diyos ang gumawa nun. Kung may tulong man na nanggaling sa iba, galing din yun sa Diyos. Ang Diyos ang kumakausap sa mga bagay na panggagalingan ng tulong para sa atin. Kaya kapatid, kung may nagpala sa iyo ngayon, ibigay mo ang kaluwalhatian sa Diyos. Huwag kang magpaalipin doon sa mga tao sa paniniwala na ang tulong ay galing sa kanila. Tandaan mo, ginamit lang sila ng Diyos. At maging sa mga mangangaral, minsan natutokso tayong halos sambahin na ang mangangaral. Halos sambahin na natin ang mga tagapagturo dahil ang huhusay nilang magturo, sila ang nagiging instrumento sa atin para matuto. Huwag niyong kalimutan, ang Diyos din ang siyang nagbibigay ng karunungan sa kanila. Instrumento lang sila ng Diyos. God reigns over nations. Amen? Ang pangapat, ano ba nangyari sa PowerPoint ko nagkaganto? So, God is bigger than our problems. God is our ultimate place of safety. God reigns over nations. God dominates the forces of evil. Napatawa ako kasi dali-dali paggawa PowerPoint, hindi ko na po na testing. Ayan, yung pong animation nagkabali-baliktad na ano po. So yung mga naggagawa ng PowerPoint, I know you understand me. Kung bakit nagkakaganito. Kasi minsan nagtitiwala tayo, we just click. Hindi na natin tinetest. Ayan po, no? Instantaneous, palpak. So, makikita po natin yung pang-apat, God dominates the forces of evil. Anong ibig sabihin nito? Ano po? Tandaan po ninyo, God has control even over sinful actions. Pati po ang mga paggawa ng masama. Naniniwala po ba kayo na sa likod nun ay ang makapangyarihang kamay pa rin ng Diyos? Maging si Satanas, anong pwedeng gawin niya na hindi pinahihintulutan ng Diyos? Lahat ng nangyari kay Job, lahat ng sakit at pagdurusa, lahat ng sama ng loob na dinanas, lahat ng sugat sa kanyang katawan, lahat ng pagkawala ng ari-arian, pagkamatay ng kanyang mga anak, sinong may gawa? Si Satanas. Pero magagawa ba ni Satanas kung hindi pinayagan ng Diyos? Hindi. So therefore, we can conclude even the works of the hands of the enemy, even of the evil forces moving around us, is controlled and dominated by the force of God. Psalms 105:24-25. The Lord made His people very fruitful.
He made them too numerous for their foes, whose hearts He turned to hate His people, to conspire against His servants. Look at verse 25. May mga tao na talagang pinatitigas ang puso. Para ano? Para maging malupit sa mga anak ng Diyos. On what purpose? Kasi ginagamit ang mga malulupit na taong ito para ang mga anak ng Diyos ay patuloy na umasa, tumawag at magtiwala sa Diyos. And you know the life of the Israelites. For so many years, pinahintulutan sila ng Diyos na maging alipin sa Ehipto. Nagustuhan na nga nila dun eh. Sa mahabang panahon na sila'y alipin sa Ehipto, ayaw na nga nilang umalis dun eh. At nung pinalaya na sila ng Diyos dun sa Ehipto, na naghihirap na sila sa disyerto, doon sa disyerto, ang iniisip nila, bumalik pa rin sa Ehipto eh. Kaya yung talata kanina, woe to you! Yun, ano sabi po doon sa verse 1 ng chapter 31 ng Isaiah, woe to you who go down to Egypt for help. Kasi yun ang nasa isipan nila eh. Hindi nila naisip na yung paraon, pinatigas ng Diyos ang puso. Ayon sa Exodus 4:21, the Lord said to Moses, when you return to Egypt, see that you perform before Pharaoh all the wonders I have given you the power to do, but I will harden his heart so that he will not let the people go. So, the more na si Moses ay nakikiusap para palayain ang bayan ng Diyos, the more na nagwawala si Paraon para parusahan at pahirapan ang mga tao ng Israel. Why? Because God hardened the heart of Pharaoh. At Romans 9:18, therefore God has mercy on whom He wants to have mercy, and He hardens whom He wants to harden. May layunin po yan. May mga tao sa buhay natin na talagang ipinanganak para tayo saktan. May mga tao na nasa buhay natin, nakapaligid sa atin, na ipinanganak na yata para magbigay ng pasakit, para magbigay ng pagdurusa sa atin. At kabilang dyan yung mga asawa na mapagtaksil, kabilang dyan yung mga kumaring chismosa, kabilang dyan yung mga nangungutang na hindi nagbabayad, kabilang dyan yung wala nang ginawa kundi mga musta pero manghihingi, at kung ano-ano pa na mga mabibigat na karanasan ng buhay. Tandaan po natin, bagamat may mga ganong tao, may mga ganong evil sa society, huwag niyong kakalimutan, God dominates the forces of evil. Even Satan is God's Satan. Sabi po ni Martin Luther. Ang pangit lang hong pakinggan, pero ito ang katotohanan. Maging si Satanas, ginagamit ng Diyos. Amen? Na po? So, his power is unlimited in regard to Satan and his demons. The power of God is unlimited in regards to what this devil can do. Ano po? Alam naman natin yan. Puntahan natin ang aklat ni Job. Satan's attack Job. And his attack on Job was limited only to a certain actions. Alam niyo po ba yon? Ano po? Job 1:12. The Lord said to Satan, it is the Lord who spoke this word. Ang sabi niya, very well then, everything he has is in your power, but on the man himself do not lay a finger. Then Satan went out from the presence of the Lord. Ano sabi? Sabi ni Satanas, kaya lang naman niya naglilingkod sa iyo. Kaya lang tapat sa iyo yan, kasi binibigay mo lahat ang gusto niya. Ano sabi niya? Sige, sige Satanas. Everything he has is in your power. Do whatever you want in everything he has. So ano yung mga bagay na meron si Job? Meron siyang asawa, meron siyang mga anak, meron siyang mga ari-arian,
meron siyang mga katulong, meron siyang mga hayop, meron siyang kayamanan. Lahat po yun, maliban sa asawa. Kung bakit, hindi ko alam. itinira yung asawa eh. Pero lahat, pinakialaman. Ang sabi po kasi ng Diyos, everything He has is in your power. But on the man, do not lay a finger. Can you imagine mga kapatid, ano po? Yung pong ginawa ni Satanas kay Job, ang tanong ay ito, hinawakan niya ba si Satanas? Hinawakan ba siya ni Satanas? Hindi siya mahipo ni Satanas. Hindi siya masaling ni Satanas. Pero in essence, no po, kung ang pananaw ng tao katulad ni Job, kung ang pananaw ni Job ay katulad ng pananaw ng maraming mga tao ngayon, palagay ko po ang ginawa ni Job, kumuha ng lubid, itinali sa kanyang leeg, at siya'y nagpakamatay na. Bakit? Gaano kabigat yung mamatay ang mga anak mo, mawalan ka ng ari-arian, maubos ang lahat ng meron ka na naipon mo. Gaano kabigat yon? Hindi nga ginalaw ang katawan mo, hindi ka nga sinugatan, hindi nga hinipo ang katawan mo. Lahat naman ng meron ka, gaano kabigat sa kalooban yon? At totoo mga kapatid, minsan, mas mabigat ang sakit na dulot ng sama ng loob kesa sa kirot ng ikaw ay nasugatan sa laman. Amen? At hindi pa ho tumigil doon. Ano po ang sabi ni Satanas? Kaya naman tapat sa iyo yan kasi hindi mo sinasaktan ang laman. Mga kapatid, alam ng Diyos, sinaktan na ni Satanas ang kalooban ni Job sa pinakamasakit na karanasan at hindi ito bumigay. Yun pa kayang laman bibigay si Job? Kilalang kilala ng Diyos si Job. Yun yung tinatawag na omniscience of God. The all-knowing God knows who Job is or who Job was. So, ano po ang sabi ni Satanas? Job 2:6. Sasaktan ko siya. Sabi ng Diyos kay Satanas, very well then, he is in your hands. But you must spare his life. Gawin mo lahat. Pero wag mo siyang papatayin. Amen? And Job spoke of God's power sa dulong bahagi nito. Sa Job chapter 42 verse 2, ano po ang sabi ni Job? I know that you can do all things, no purpose of yours can be thwarted. Yan po ang kanyang deklarasyon sa Diyos. Alam ko na magagawa mo ang lahat ng bagay at walang layunin ka na hindi matutupad. Amen? Job was acknowledging God's omnipotence in carrying out His plans. Yan po ang isa sa pagpapatunay na maging ang mga bagay na masama sa mundong ito, kontrolado ng kamay ng Diyos. That is how powerful God is. Minsan, hindi kulang ang ating mga isipan para unawain ang lahat. Minsan, kulang ang ating finite mind to grasp all the infinite minds of God. Sabi nga ni Isaias, His ways are not our ways, and His thoughts are not our thoughts. Ano po? Kaya, maging si Jesus pinaalala kay Pilato. Ano po ang sabi ni Jesus kay Pilato? Sa John chapter 19 verse 11, Jesus answered, you would have no power over me if it were not given to you from above. Di ba si Pilato, may kapangyarihan siyang palayain si Jesus eh. May kapangyarihan siyang si Jesus ang palayain at si Barabas ang ipako sa krus. He can do that.
Pero instead of doing that, naghugas siya ng kamay at ibinigay sa mga tao ang pagpapasya kung sino ang papalayain at kung sino ang ipapapako. Kaya doon sa oras na yon, itong si Pilate, he relinquished his power over the people. And Jesus said to him, wala kang kapangyarihan sa akin, Pilato. Kung anumang meron kang kapangyarihan ngayon, bigay lang ito sa iyo ng nasa itaas. Therefore, the one who handed me over to you is guilty of a greater sin. So, ano pong ating konklusyon dito, mga kapatid? God allows evil to happen according to His good purpose. Misa may nagtanong, bakit po pinayagan pa ng Diyos na makain ni Eva ang bunga ng puno sa gitna ng halamanan? Bakit pinayagan ng Diyos na pumasok ang kasalanan? Siguro, tanong nyo rin yan na po. Naalala ko po si kapatid na Jocelyn Esconde. Minsan po, inaitanong niya sa akin yung bagay na yan. At meron na po akong pag-aaral niyan dyan sa Tinig ng Pag-asa. Detalyado po, hanapin na lamang po ninyo. Nasa Tinig ng Pag-asa YouTube account natin yun. Bakit pinayagan nyo ng Diyos? Alam nyo po, kung hindi pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, hindi rin po natin makikita ang kahabagan ng Diyos. Naisip niyo po ba yun? Bakit po natin nakita yung mercy of God? Kung nandun sa hardin ng Eden, namumuhay si Adan at si Eva ng patalon-talon na lang at napakasaya ng buhay dahil wala namang kasalanan, will they be able to see the mercy of God? How? How will they see the compassion of God? Alam niyo po mga kapatid, nakita ng tao ang kahabagan at ang mercy, ang pag-ibig at habag ng Diyos po, at ang kaawaan ng Diyos dahil po sa kasalanan. He allows sins to happen in order for God to be glorified by His creation. That is the ultimate purpose, and that is the answer to that question. And even many reformers of the old and even during our times, si John MacArthur, ganito rin po ang sagot niya. He allows sins to happen in order for His mercy and compassion to be shown to man and for Him to be glorified by man. Amen, mga kapatid. So He allows evil to happen according to His good purpose. He uses certain evil and even event to allow His purposes to unfold, such as when the greatest evil of all occurred, and that is the killing of the perfect, holy, innocent Lamb of God. For what purpose? For the redemption of our sins. For the redemption of our soul, rather. Amen? That is how powerful God is. Now, pag pinag-usapan po natin yung omnipotence of God, ang tanong meron bang hindi kayang gawin ng Diyos? Pag si Eli Soriano ang tinanong mo, may sagot siya diyan. At sasabihin niya, may mga bagay na hindi kayang gawin ng Diyos, therefore, hindi siya omnipotent. Mali. What God's omnipotence can do? Kasi po, kung ang pag-uusapan, kung meron nga bang hindi kayang gawin ng Diyos, ang sagot ko dyan, meron. Ano yun? What God's omnipotence can do? When we speak of God's omnipotence, we are discussing God's limitless power to live out His unchanging character and make good in His promises. Ito po ay katotohanan. So in other words, His omnipotence is contained in and expressed
through His righteousness. Yung kanyang kapangyarihan, His omnipotence, is contained, nakapaloob, and can be expressed through His righteousness. Beyond His righteousness, behind His love, behind His mercy, behind His truth, and behind His grace, those are other attributes of God, the communicable attributes of God. Hindi po siya gagawa ng anuman na lalabag doon sa other attributes na yon. Nakuha niyo po mga kapatid? Binanggit natin kanina, may dalawang attributes ang Diyos eh. May two types of attributes. The communicable and the incommunicable attributes. Yung communicable, ang halimbawa nun ay love, righteousness, mercy, truth, justice, grace. Communicable attributes yun ng Diyos. Ngayon, ang Diyos, yung kanyang incommunicable attributes na He is so powerful, hindi niya gagamitin yon in contrast doon sa communicable attributes niya. Ganun po ang pinakamadaling paliwanag. Hindi pwedeng magkontrahan ng Diyos. Halimbawa, being omnipotent, He cannot and will not do anything contradictory to who He is or what He said. Amen? Being omnipotent, God can do everything that is in harmony with His holy character. Being omnipotent, God can do everything hanggat hindi lumalabag sa kanyang dalawang attributes, communicable and incommunicable attributes. Hindi lalabag sa kanyang kabanalan at sa kanyang pagiging matuwid. And the Bible reveals that He cannot do things which are contrary to His holy character. Amen? Ano halimbawa niyan, Pastor Ruel? Bigyan natin ng halimbawa. 1. God cannot lie. Why? Because God is truth. Amen? Because He is truth, there is no lie in Him. Numbers 23:19. God is not human that He should lie, not a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Hindi siya sinungaling, hindi siya pwedeng magsinungaling. Titus 1:2, in the hope of eternal life, which God, who does not lie, promised before the beginning of time. Who does not lie. Hebrews 6:18, God did this so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have fled to take hold of the hope set before us may greatly encourage. Tandaan po ninyo mga kapatid, God lacks the ability to lie because lying is contrary to His moral perfection. Tanong, kaya ba ng Diyos ang lahat ng bagay? Yes. Meron ba siyang hindi kayang gawin? Yes. Ano yon? Yung gumawa siya ng isang bagay na kontra sa kanyang pagka-Diyos. Amen? Ano pa? Isa pang example. God cannot be tempted with evil and cannot tempt others. Saan natin makikita yan? James chapter 1 verse 13. When tempted, no one should say, God is tempting me. For God, ano sabi? Cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. Hindi niya gagawin yan.
Hindi siya manunukso at hindi siya kailanman pwedeng tuksuhin ni numan. Amen? Hindi siya mapatutukso. At panghuli, God cannot deny Himself. 2 Timothy chapter 2 verse 13, ang sabi diyan, if we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. Yan lang po yung nakita ko sa Bible. Nag-research po ako ng mga bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. 3 bagay ang malinaw na may talata sa Biblia na akin pong nabasa. God cannot lie, God cannot be tempted with evil, and God cannot deny Himself. Mga minamahal na mga kapatid, ito po ang ating pag-aaral tungkol sa God is all-powerful. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa.